Sa oras ng kagipitan ay doon natin mas makikilala kung sino ang tunay nating mga kaibigan at kung sino ang mga taong tunay na nagmamahal at mas may malasakit sa atin. Mas makikilala natin ang mga taong nandyan lamang sa mga oras ng kasiyahan at nawawala na parang bula sa gitna ng kalungkutan. Sa oras din ng ating kahinaan ay susubukin ang ating pananampalataya. Gaano nga ba kalakas ang kapit natin sa Diyos kapag sinubok na tayo ng mga bagay na hindi natin nakikita? Dear Papa Dudut, nais ko munang batiin ka ng isang magandang araw pati na ang lahat ng inyong mga listeners online. Avid listener mo ako, maparadyo man o hanggang dito sa YouTube. Bawat kwento, lalo na kapag horror ay talagang kinakasabikang kong pakinggan. Hindi ko akalaing darating ang araw na makapagbabahagi din po ako ng aking personal na karanasan. Ako nga pala si Carson, 24 years old. Hindi ko na babanggitin pa kung saan ako nakatira dahil baka may makaalam pa nito. Pero Papa Dudut, ako ay 2 taon nang nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang pampublikong ospital. Marami ang nagbago buhat nang dumating ang pandemic sa buhay nating lahat. Bukod sa banta ng COVID-19 ay hindi rin maiwasan ang walang humpay na pag-aalala. Itinaas ng sakit na ito ang anxiety levels ng mga tao lalo't higit na wala tayong kontrol sa sitwasyon. Tuso ang sakit na ito dahil kahit na anong ingat mo ay pwede ka pa ring tamaan ng hindi mo namamalayan. Maswerte ako dahil ang pinagtatrabahuhan ko ay may sariling quarantine facility para sa lahat ng mga empleyado. Isa itong lumang hotel na pinaayos muli para gawing facility. Hindi na ako magbibigay ng iba pang detalye dahil baka may makahula kung nasaan ang lugar na ito. Bilang isang frontliner, kinakatakutan ko talaga na magkasakit dahil ayokong madala ito hanggang bahay. Nangungupahan lamang ako sa isang condo unit at kasama ko rito ang aking pinsan, si Ate Baby at ang kapatid kong si Chloe. Pero nakauwi ang kapatid ko sa probinsya bago mag-lockdown. Kaya kami na lang ni Ate Baby ang natira. Nasa isang kwarto lamang kami at may common CR na ginagamit namin. Kung sakaling magkasakit ay hindi ako pwedeng ma-home quarantine. Kinakailangan kong pumunta sa quarantine facility. Ang lugar na bagamat kompleto sa gamit ay kinakatakutang puntahan ng mga empleyado ng ospital. Guys, alam ba ninyo yung nangyari kay Nurse Lovely? Tanong sa amin ni Ma'am Sydney, ang aming charge nurse, bago nagsimula ang shift namin. Nasa pediatric ward kami o ward ng mga batang may sakit pero walang symptoms ng COVID-19. Ilan sa mga sakit na nasa ward namin ay may appendicitis, malalaking pigsa sa katawan at yung mga pasyenteng kailangan sumailalim sa chemotherapy. Tinamaan siya ng COVID-19 hindi ba? Tanong ko sa kanya. Oo at heto na nga Minulto siya sa quarantine facility, pagkukwento ni Ma'am Sydney. Napansin kong naglakihan ang mga mata ng iba kong mga kasama. Naku ma'am, marami na nakaranas ng pagmumulto na yan, lalo na raw sa Building B at Building C. Sa Building A minor lang daw. Doon muna kasi nilalagay yung mga naghihintay ng results ng swab test. Kapag nag-positive ka na, malilipat ka na alinman sa Building B or Building C. Sa 2 building na yun malala na raw yung paranormal activities. Minsan gumagalaw daw ang kama at may umiiyak daw sa gabi. Si Aimee yung taga-ICU, hinila raw ang paa sa kama habang natutulog. Ang singit naman ni Tina ang naka-duty ng gabing yon. Grabe naman yon, kinilabutan ako. Nagkwento nga rin yung security guard na kakilala ko May naghaham daw sa banyo kapag naliligo siya. Dagdag pa ni Ma'am Sydney. Naniniwala ba kayo sa ganyan? Baka naman guni-guni lang ang mga yun o pwedeng nananakot lang ang mga yun. Ang singit ko sa kanila. Napalingon silang lahat sa akin. Dami na kaya naka-experience ng pagmumulto ron, giit ni Ma'am Sydney.
Hindi ko na pinansin ang pagkwekwentuhan nila at sa halip ay nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. Hindi kasi ako paniwalain sa mga kwentong horror. Mahilig ako makinig at magbasa ng mga bagay tungkol sa paranormal pero para sa akin ay katang-isip lamang talaga ang mga multo. Nag-i-exist lamang sila sa mga libro at palabas pero hindi sila nakikita sa totoong buhay. Marami na talaga akong nabalita ang kwento tungkol sa quarantine facility na yon. Isa itong rason kung bakit nadagdagan ang takot ng mga empleyado na magkaroon ng sakit lalo na yung mga hindi pwedeng ma-home quarantine. Natatakot silang magkasakit dahil natatakot din sila sa lugar na kanilang pupuntahan. Libre naman ang tubig at saka pagkain sa mga empleyadong malalagay sa quarantine facility. May libre ding vitamins at iba pang mga gamot. Sinigurado talaga ng management ng hospital namin na maaalagaan ang lahat ng empleyado kung sakaling magkasakit. May bonus nga lang daw na multo sa lugar. Pero papadudot, hindi ko akalaing darating ang araw na tatamaan din ako ng sakit. Sinunod ko naman lahat ng healthcare protocols. Lagi rin ako nag-aalkohol at naliligo agad pagkarating ng bahay. Ngunit dahil sa pagsisinungaling ng isang bantay ay naapektuhan kaming lahat na nagtatrabaho sa ospital. Nagkagulo ang lahat dahil sa pasyente at bantay na magkasabay nilagnat 2 araw matapos itong ma-admit sa ospital. Inubo rin silang 2 papadudot. Yung ubo na may plema. Noong araw na inadmit ang pasyente ay wala itong kahit na anong symptoms. Nakaschedule kasi para sa 2 araw na session ng chemotherapy ang pasyente kaya kinakailangang ma-admit sa ward namin. Makailang ulit na nagtanong ang ER doctors namin kung nilalagnat ba o nagkaroon ng kahit na anong COVID-19 symptoms ang bata sa bahay. Makailang ulit din sinabi ng bantay na wala raw silang naramdaman. Nang ipa-x-ray ang pasyente ay nakitang malinis naman ang baga kaya dinala sa clean ward namin. Yung mga may symptoms lang kasi ang qualified para mag-undergo ng swab testing. Limitado lang kasi ang swab kit namin noong mga panahong yon. Ngunit matapos ang 2 araw ay nilagnat at inubo ang pasyente maging ang bantay. Nang ulitin ng x-ray ay napansing may pneumonia na ito. Tuso talaga ang sakit na ito dahil madalas ay asymptomatic muna at saka ilang araw muna ang lilipas bago maramdaman ang mga symptoms nito. Inilipat ang pasyente sa COVID ward maging ang lahat ng mga nakasalamuhan nitong pasyente. Sa kasamaang palad 3 kaming nagkaroon ng symptoms. Ako rin kasi ang nag-admit sa pasyente. Natatandaan ko pa na lagi kong sinusuway ang bantay nito dahil madalas ay nakikipagtsikahan ito sa ibang mga bantay nang walang suot na mask. Inamin ng bantay ang kanyang nagawang pagkakamali. Natakot lamang daw siya na dalhin sila sa COVID ward kaya niya nagawang magsinungaling. Ngunit dahil sa ginawa niya, marami patuloy ang nadamay na kapwa pasyente at mga nurses and doctors. Ito ang mahirap sa trabaho namin, papadudot. Ginagawa naman namin ang lahat para maiwasan ang sakit na ito pero hindi kasi namin kontrol ang mga sinungalin na bantay. Saan mang lugar pumunta, mahalaga talaga ang katapatan dahil buhay rin ng mga frontliners ang nakataya dito. Rest day ako noon nang maramdaman kong mainit ang pakiramdam ko. Bumangon ako para kumuha ng thermometer. Nakita kong 38.6 degrees Celsius nga ang temperatura ko. Nanlambot ako noon dahil alam ko ang proseso na pagdadaanan. Wala sa bahay noon ang pinsan ko dahil nasa trabaho na ito. 10:00 na rin kasi ng umaga nang ako ay magising. Tumawag agad ako sa ospital para sabihin sa kanila ang nararamdaman ko. Nakipag-coordinate kaagad ako sa infection control officer namin at sinabi nitong susunduin na raw ako ng ambulansya at ihahatid sa quarantine facility. Hindi raw ako pwedeng ma-home quarantine dahil may kasama ako sa bahay. Habang hinihintay ang ambulansya, nag-impake na ako ng gamit. Nagdarasal din ako na sana ay hindi naman COVID-19 ang nararamdaman ko. Second week kasi ng Enero 2021 nangyari ito. Nang mga panahong yon ay konti lang ang mga pasyenteng naka-admit sa quarantine facility. Mabuti na lang din at hindi ako umuwi ng probinsya
kaya bawas na sa alalahanin ko ang aking mga magulang. Ang iniisip ko na lamang ay ang pinsang ko na na-expose sa akin. Nagluto pa ako ng pagkain at napansin ko nga na bawas na ang aking panlasa habang kumakain. Mas lalo ako nalumot dahil nadagdagan ang mga symptoms ko. Sinubukan kong amuyin ang pabango ko, nakahinga ako ng maluwag dahil may pang-amoy pa ako. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko na ba agad sa pinsan ko pero ayoko naman siyang magpanik habang nasa trabaho. Nagpadala muna ako ng text message sa parents ko at sinabing may symptoms na ako ng COVID-19. Sinundo ako ng ambulansya at dinala na ako sa quarantine facility, Papa Dudut. Nag-undergo ako ng swab testing at kinuhanan ako ng chest x-ray gamit ang portable machine. Sinundo ako ng isang nurse na nakasuot ng puting overall or kung tawagin namin ay hazmat. Binitbit niya ang gamit ko at sinundan ko siya. Ilang sanglit pa ay natagpuan ko na ang sarili ko sa harapan ng kwarto ko sa Building A. Nasa 5th floor ako ng unit ko. Binuksan ko ang pinto at napansing bagong pintura ang paligid, kulay puti ang wallpaper at mukhang malinis naman. Pumili ka na lang ng kwarto, 3 kasi ang available rooms per unit. Sabi niya sa akin bago niya ibinaba ang mga gamit ko. May makakasama ba ako sa room? Tanong ko sa kanya. Wala eh. Mababa lang ang census ngayong buwan. Siguro dahil kakatapos lang ng holidays. Solo mo lang ang buong unit, sagot niya sa akin. May telepono dyan sa gilid. May number na nakadikit kung saan pwedeng kontakin kami mga naka-duty na nurses at doctors. Nasa 2nd floor lang naman ang unit na ginagamit namin. Tawag ka lang kung may kailangan kang ipa-deliver or ipasuyo. Sa ngayon solo mo rin ang buong floor na ito. May pang BP at pang kuha ng vital signs sa loob. Self-monitoring na lang tayo ha. May Facebook Messenger din ang doctor on duty sa building na ito para mas madali mo kaming makontak. Alam mo naman ang symptoms ng COVID-19. Kung mahirapan kang huminga, tawag or chat ka lang ha. Inadd ka na rin namin sa group chat. Sige, maiwan na kita. Aniya bago siya umalis sa harapan ko. Sinarado ko ang pintuan at naglakad-lakad. Nakita ko na may gumaganang fridge at meron ding isang galon ng tubig. Inisa-isa kong buksan ang mga kwarto. Yung unang kwarto ay may 2 kama, ngunit may malaking salamin sa gilid. Sinarado ko na ito. Takot ako kapag may salamin. Binuksan ko ang ikalawa at napansing may malaking queen size bed. Maliwalas ang kwarto, may vanity mirror sa loob at isang cabinet. Sinunod ko ang ikatlong kwarto. Single size bed lamang ito at kaparehas lang ng laman ng ikalawang kwarto. Mas pinili ko ang huling kwarto dahil ayoko ng masyadong malaking kama. May nakahanda na ring kumot at unan sa bawat kwarto na sinilip ko. Natuwa rin ako dahil bawat kwarto ay may UV filter. Talagang hindi kami pinapabayaan ng management namin. Ang ika-4 na pinto ay may banyo. Malinis ito at may 2 cubicle. Ang isa ay may toilet bowl at ang isa ay may shower area. Napangiti ako dahil may hot and cold shower. Pumasok na ako sa ikatlong kwarto at inayos ko ang aking gamit. Luminga-linga ako sa paligid. Hindi naman ako nakaramdam ng takot, Papa Dudut. Parang ang aliwalas pa nga ng paligid. Nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko. Hello ma? Bati ko sa kanya. Kumusta ka na? Nilalagnat ka ba? May sipon ka ba? May ubo? May pang-amoy? May panlasa? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Napangiti ako dahil concern sa akin ang nanay ko. Kalmahan lang po ninyo, okay naman po ako. I love you po, tugon ko sa kanya. Nasabihan mo na ba si ate mo? Tanong niya sa akin. Napatigil ako. Kinakabahan pa rin ako kasi natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Sige po, sasabihin ko na po sa kanya. Iti-text ko na lang po siya ngayon, ang sabi ko sa kanya. Huminga ako ng malalim bago ko siya tinext, Papa Dudut. May ugali kasi ang pinsang ko na mabilis magpanik. Natatakot din ako na ma-judge niya. Narinig ko kasi minsan kapag nag-uusap kami na sinisisi niya yung mga taong tinamaan ng sakit. Wala namang may ginustong magkasakit.
Wala rin ang lahat ng pribilehiyong magkaroon ng sasakyan kaya gumagawa ng paraan para maghanap ng masasakyan kahit mahirap. Swerte niya dahil hatid sundo siya ng kanilang company car. Hindi rin lahat afford na mag-work from home dahil hindi naman lahat ng kumpanya ay nagpo-provide ng laptop or desktop. Sinabi ko na lang sa kanya na may symptoms ako at ngayon ay nasa quarantine facility. Kinuha ko ang temperature ko at nang makitang mataas ito ay ininuman ko na kaagad ng paracetamol. Nag-inform din ako sa doktor via messenger na may lagnat ako, umiga ako sa kama at agad akong nakatulog. Nagising na lamang ako dahil sa malalakas na katok sa labas ng main door. Madilim na rin ang paligid. Napahaba pala ang tulog ko at pawisan ako ng magising. Tumayo ako at binuksan ang ilaw. Pinutahan ko rin ang main door at pagbukas ko ay naroon ang isang nursing assistant na may dalang dinner. Nagpasalamat ako at kinuha ang isang food pack. Pumasok ako ng kwarto at umupo sa may tapat ng vanity mirror. Kakainin ko na sana yung pagkain nang biglang may matanggap akong tawag mula sa aking pinsan. Sinagot ko ito at nagulat ako sa mga binitawan niyang salita. Paano ka nakakuha niyan? Hindi ka siguro nag-iingat. Dahil dyan, pinagkwa-quarantine na rin ako ng amo ko dahil sa'yo. Paano yan ngayon? Di bawas na ang sahod ko. Paano pa ako makapagpapadala sa pamilya ko sa probinsya? Sunod-sunod na rant niya sa akin. Nalungkot ako sa mga binitawan niyang salita, Papa Dudut. Sa halip na kumustahin ako ay puro rants niya ang mga narinig ko. Sorry po, hindi ko naman po ito ginusto. Sagot ko na lamang sa kanya. Bunso kasi siya ng pamilya pero siya ang breadwinner dahil siya lang ang wala pang asawa. 4 silang magkakapatid pero yung unang 2 panganay ay may kanya-kanya ng buhay. Naiwan sa poder ng mga magulang niya ang kapatid niyang lalaki na may asawa at 3 anak. Si ate rin ang nagsusustento sa mga ito dahil nawala ng trabaho ang kuya niya dahil sa pandemya. Naiintindihan ko naman kung bakit ganon ang reaksyon niya pero sana'y huwag siyang magsalita na parang sinadya ko na magkaroon ng sakit. Binaba ko na ang telepono at binuksan na lamang ang iba pang messages sa cellphone ko. Marami mga katrabaho kong nangumusta at ipinagdarasal ako na sana ay negative ang swab results. Napansin kong nagpadala ng mensahe ang pamilya ni Ate Baby. Pare-pareha sila ng galit sa akin. Dapat kasi naliligo ka bago ka matulog, ang sabi ng kapatid niyang lalaki. Siguro hindi ka nag-aalkohol. Pasaway ka siguro tulad ng mga tao sa TV, giit ng tita ko sa text nito. Nalungkot lamang ako dahil kung sino pang kamag-anak ko ay sila pa ang may masasakit na mga sinasabi sa akin. Sana kinumusta man lang muna nila ako bago nila ako pinagalitan. Bakit hindi kaya nila naiintindihang nasa ospital ako nagtatrabaho kaya mas malaki ang chance na makakuha ako ng sakit. Nawalan ako ng ganang kumain, hindi ko napigil ang mapaiyak dahil sa mga nangyari. Sa halip na mag-focus sa pagpapagaling ay heto ako at tinanggap ang mga sermon ng mga taong akala ko ay mas maiintindihan ang sitwasyon ko. Naghanap kaagad ako sa internet ng mga house for rent o kahit na anong apartment na malapit sa ospital na pinapasukan ko. Siguro nga ay oras na para humiwalay na ako sa pinsan ko. Tinawagan ko ang isa kong katrabaho na nangungupahan malapit sa ospital namin. Hello Lia, tawag ko sa kabilang linya. Hello Carson, nabalitaan ko nagkasakit ka raw. Nasa facility ka na ba? Kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Nilalagnat lang ako kanina pero bukod doon ay wala naman akong nararamdaman pa. Wala rin pala akong ganang kumain, sagot ko sa kanya. Bakit ka pala napatawag? Tanong niya sa akin. Nagre-rent ka malapit sa ospital, hindi ba? Itatanong ko lang sana kung may bakante pa sa mga unit na katabi mo. Tanong ko sa kanya. Bakit ka naghahanap ngayon kung kailan may sakit ka? Dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin ay ang pagpapagaling, hindi yung paghahanap ng bagong malilipatan, sagot niya sa akin. Nahiya lang kasi ako sa pinsan ko dahil sa akin ay nadamay siya. Ayoko nang maulit kung sakali. Nagalit din kasi siya sa akin ngayon kaya sobrang kahihiyan ang naramdaman ko ngayon sa pamilya niya. Paliwanag ko sa kanya. Hindi mo naman ginustong magkasakit ah.
Bakit siya nagagalit? Pinsan kanya at dapat mas intindihin kanya. Nakakalungkot naman. O sige, ganito na lang ha. Magpagaling ka muna tapos tulungan kitang makahanap ng apartment. Sa ngayon kasi ay fully occupied yung inuupahan ko. Pero wag mo muna yung alalahanin. Focus ka muna sa recovery mo. Pagpapaliwanag pa ni Leah. Napangiti ako sa pagkakaroon niya ng concern sa akin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Inihiling ko na sana nga ay maging negative ang results sa swab test ko. Kailan pala yung results? Tanong ni Leah. Mabilis lang yata ngayon ang release ng results. Sana bukas ng hapon ay meron na. Paliwanag ko sa kanya. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Iniisip ko ang maaring mangyari kung sakaling positive nga ako sa COVID-19. Ayoko magkaroon ng sama ng loob sa pagitan ng mga kamag-anak ko pero gusto kong maintindihan nila na hindi ko naman sinadyang pagkakaroon ng sakit. Buong gabi akong umiyak at inapoy rin ako ng lagnat kaya mas lalong tumaas ang anxiety ko. Sa tuwing nilalagnat ako ay tila confirmation ito na may COVID-19 nga sa aking katawan. Nagdasal talaga ako sa Panginoon na sana ay gumaling na ako at sana ay maging negative ang results ko. Tumunog ang cellphone ko at nakita kong tumatawag ang nanay ko. Anak, kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Okay naman po ako. Galit po sina Ate Baby at tita sa akin eh. Umihikbi kong sagot sa kanya. Umiiyak ka ba? Tanong niya at nagulat ako nang bigla siyang nakipag-video chat sa akin. Nakita ko magkatabi sila ng tatay ko sa upuan. Mas lalo akong umiyak dahil mas lalo ko silang namiss. Lumipas ang Pasko at bagong taon na hanggang video chat lamang ang nagagawa namin. Para na ako naging OFW pero buti pa nga ang OFW dahil mas malaki ang sahod nila kumpara sa aming mga nurses sa Pilipinas. Huwag ka nang umiyak anak. Focus ka na lang sa pagpapagaling. Ang payo ng tatay ko. Kapatid ng tatay ko ang nanay ni Ate Baby. Aware din siya sa ugali ng pamilya nito. Kailan ba ang labas ng results ng swab test mo? Tanong ng nanay ko. Sana po ay bukas ng hapon pero kung hindi po kaya baka sa ikalawa pa? Sagot ko sa kanya. May pagkain ka ba dyan? Tanong ng tatay ko. Meron pong ibinigay ang management namin. Huwag na po ninyong alalahanin. Magpapalakas po ako para sa inyo. Mangingat din po kayo dyan ha. Mahirap po ang magkasakit. Tugon ko sa kanila. Gusto mo ba na bantayan ka namin? Matulog ka lang dyan pero hindi namin i-end ang call para kahit papaano ay nakikita ka namin. Ang sabi pa ng tatay ko. Mas lalo akong naiyak sa concern nila sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil may mga magulang akong handang gumabay sa akin sa gitna ng aking pinagdaraanan. Isinandal ko ang phone ko sa harap ko para makita ko sila. Hindi ako sanay na matulog na bukas ang ilaw pero iiwanan ko nakabukas yon para mas makita nila ako. Matulog ka na lang anak. Babantayan ka namin hanggang sa makatulog ka. Ang sabi pa ng tatay ko. Salamat po pa. Mahal na mahal ko po kayong dalawa ni mama. Ang sabi ko sa kanila habang pilit na pinipigilang mapaluha. Hindi naman ako emosyonal na tao pero bibigay ka pala talaga kapag may pinagdaraanan lalo na kung kalusugan ang nakataya dito. Sa pagpikit ko ay narinig kong sabay na nagdasal ng Santo Rosario ang aking mga magulang. Nakatulog ako ng gabing yon habang binabantayan nila ako kahit via video chat lang. Pakiramdam ko ay nagbalik ulit ako bilang isang bata. Na-realize ko ng gabing yon na kahit na anong marating ko sa buhay, kakailanganin at hahanap-hanapin ko pa rin ang aruga at kalinga ng aking mga magulang. Nagising na lamang ako na may kumakatok sa pinto ko. Nagtaka ako dahil mismong pinto ng kwarto ko ang may kumakatok. Tinignan ko ang oras, 6 AM pa lamang. Sumisikat pa lamang ang araw. Battery empty na ang cellphone ko at kinuha ko yung charger at sinaksak dito ang phone ko. Tumigil ang mga katok bago ko pa mabuksan ang pinto. Nagtaka ako dahil wala namang tao sa labas.
Pinuntahan ko rin ang main door pero wala rin akong nakitang tao sa labas nito. Iniisip ko na baka guni-guni ko lamang yon dahil kagigising ko lamang. Siguro ay sa kabilang unit ko yon naririnig pero naalala ko rin na ako lang ang tao sa buong floor. Ikinabit balikat ko na lamang yon. Papadudod sobrang nakataas ng anxiety level ang paghihintay sa resulta ng swab test. Akala ko ay 1 day lang ang results. Maghapon ako naghintay ng tawag at update mula sa mga doktor. Pero wala pa raw akong resulta. Daig ko pa ang naghihintay ng board exam results. Hindi lang kasi respiratory system ang naapektuhan ng COVID-19, apektado rin ito maging ang mental health ng sinumang tamaan ng sakit. Mahalaga talaga ang suporta ng mga taong nasa paligid natin. Pagdating ng gabi ay tinawagan akong muli ng aking pinsan. "Hello ate, kumusta ka po?" Ang bati ko sa kabilang linya. "May resulta ka na ba?" Singhal niya sa aking cellphone. "Wala pa po," malungkot kong tugon sa kanya. "Nagpaswab na ako kanina, baka mamaya mauna pang lumabas yung results ko." "Napakatagal naman yan sa hospital ninyo?" Aniya sa akin. "Hindi naman po kasalanan ng hospital namin. Depende rin po kasi sa partner na diagnostic laboratory. Minsan marami lang po talagang nagpapaswab kaya nade-delay. Pero ikaw, kumusta ka po? May symptoms ka po ba?" Tanong ko sa kanya. "Wala naman pero ayoko makasiguro. Baka mamaya asymptomatic lang ako." "Grabe ka Carson. Dahil sa'yo baka mamatay akong nang maaga sa kakaisip. Baka mawalan pa ako ng trabaho niyan." Giit niya sa akin. Huminga na lamang ako ng malalim at nagpaalam na sa kanya. Binaba ko ang cellphone at napahawak ako sa ulo ko dahil bigla itong sumakit. Uminom ako ng gamot at paghiga ko sa kama ay bigla na lamang akong nakatulog. Kinabukasan ay ginising na lamang ako ng isang tawag. Nang tignan ko ang cellphone ko ay mula ang tawag sa isang unknown number. Umupo muna ako sa kama bago ito sinagot. At halos mabitawan ko ang phone ko nang magsalita yung nasa kabilang linya. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. "May results na ang swab test. Positive ako sa COVID-19. Nang matapos ang tawag ay napahigang muli ako sa kama. Tulala ako habang nakatitig sa kisame. Pilit na inaabsorb ng utak ko ang masamang balita. Tinatampal-tampal ko pa nga ang pisngi ko at umaasang panaginip lamang ang lahat. Ngunit ramdam ko yung sakit. Hindi pa rin makapaniwala ang aking sarili sa aking sinapit. Umiyak lamang ako nang umiyak nang mag-sink in sa akin lahat ng mga sinabi sa akin ng kausap ko sa cellphone. Nagring ang telepono sa aking unit, kahit ayokong bumangon ay pinilit ko pa rin ang sarili kong tumayo. Naglakad ako papunta sa lokasyon ng telepono at sinagot ito. "Hello?" Malungkot kong bate sa kabilang linya. "Hello Nurse Carson, ako nga pala si Doc. Ikinakalungkot kong sabihin na tumawag na yung laboratory at positive kang araw sa COVID-19. Paliwanag niya sa akin. "Natanggap ko na nga po yung tawag nila," tugon ko. "Protocol natin na ilipat ka sa kabilang building. Preferably sa building B. Okay lang ba na bigyan kita ng 15 minutes to prepare?" Tanong sa akin ng doktor. "Sige po," nanlulumo kong tugon bago ko ibinaba ang telepono. Sa totoo lang papadudod ay sobrang lugmok ko ng araw na yon. Yung feeling na kagigising ko pa lamang pero masamang balita na kagad ang ibinigay sa aking almusal. Hindi pa ako binigyan ng sapat na oras para makapag-react. Inayos ko ng aking gamit, matapos nga ang 15 minutes ay dumating na ang isang nurse na nakasuot ng puting overall para muli akong sunduin. Nagsuot ako ng mask bago ako lumabas ng kwarto. Bumaba kami ng hagdanan dahil nasira raw ang elevator sa building na yon. Naglakad kami at dumiretso sa building B. Nagulat pa nga ako dahil mapuno ang kinakatirika ng building B. Pagtungtong ko pa lamang sa harap ng building ay parang kinilabutan ako. Parang nasa ibang mundo ako kahit na ilang metro lamang naman ang layo nito sa building A. Napansin ng nurse ang pagtigil ko sa harapan ng building. "Ano nangyari sa'yo?" tanong niya sa akin. "Kailangan bang ilipat ako?" Bigla kasi akong kinabahan. Sa totoo lang parang kinikilabutan ako.
Tumaas sa mga balahibo ko, sagot ko sa kanya. Hindi naman ako naniniwala sa mga multo pero na mga oras na yon ay may kakaiba talaga akong naramdaman, Papa Dudut. Ganyan talaga dito, masasanay ka rin. Basta magdasal ka lang. Palakasan na lang din ng guardian angel sa kung anong pipiliin mong kwarto sa loob. Ang sabi pa ng nurse. Kumunot ang noo ko sa huli niyang sinabi. Sinamahan niya ako hanggang sa 3rd floor ng building. Ang unit ko raw ay 304. May kasama ba ako sa kwarto? Tanong ko sa kanya. Wala pero sa 302 may naka-admit. Pero malapit na yung umuwi kasi matatapos na ang 14-day quarantine nito. Sagot niya sa akin. Hindi ba pwedeng magkasama kami? Tanong ko sa nurse. Hindi pwede. Pagaling na siya, ikaw hindi pa. Pinagsasama lang namin yung magkasabay talaga yung days ng quarantine. Sagot niya sa akin. Ganun ba? O sige, salamat. Tugon ko sa kanya. Get well soon ha. Mag-focus ka lang sa recovery mo. Kung may kailangan ka, mag-chat ka lang. Mag-pray ka lang bago matulog. Ang payo sa akin ng nurse bago niya ako iniwanan. Magkapareho ng interior design ng Building A at Building B. 3 kwarto rin at isang banyo ang laman ng isang unit. Ngunit may kakaiba sa loob ng aking unit. Mabigat ang aking pakiramdam. Umaga pa naman pero parang kay dilim na kaagad. Siguro ay dahil nga sa naglalakihang puno sa tabi nito. Pinili ko na lamang yung kwartong katabi ng banyo. Halos katulad lang din ito ng iniwang kong kwarto mula sa Building A. Umiga ako at saka umiyak ng umiyak. Matapos umiyak ay saka ko tinawagan ng parents ko para sabihin ang masamang balita, Papa Dudut. Ma, Pa, positive po ako sa COVID-19. Ang bungad ko sa kanila habang nakikipag-video call. Nakita ko rin katabi nila ang kapatid ko dahil sabay silang kumakain ng almusal sa lamesa. Lakasan mo ang iyong loob ha, magpakatatag ka. Malalampasan mo rin yan. Kumain ka na ba? Tanong sa akin ni Papa. Umiling ako sa kanya. Hindi pa po inilipat po muna ako sa building. Sa building B daw po kasi nilalagay ang mga nagpa-positive sa COVID-19. 2 linggo pa po ako dito. Paliwanag ko sa kanila. Get well soon kuya ha. Isipin mo na lang na at least mild lang ang symptoms mo. Kahit pa paano ay wala ka sa ospital. Magpalakas ka, ang sabi ng aking kapatid. Nakarinig ako ng mga katok mula sa main door. Naglakad ako sa main door habang bitbit ang aking cellphone. Saan ka pupunta? Tanong sa akin ng aking nanay dahil nakita niya akong naglalakad. Binuksan ko ang pinto at inabot ang aking food pack mula sa nursing assistant na taghatid ng pagkain. Nang maabot ay pumasok ulit ako ng kwarto. Mabuti naman at may kasama ka sa unit mo. Puna ng tatay ko. Pa, nagabot lang yun ang pagkain. Hindi ko yung kasama sa unit. Solo ko lang yung buong unit pero 3 yung rooms, sagot ko sa kanya. Ha? Sino yung nakatayo sa may gilid nung naglakad ka papunta sa may pintuan? Tanong ni Papa. Nagtaka ako sa mga sinabi niya. Pa, wag mo naman akong tinatakot. Puna ko sa kanya. Naku, baka guni-guni lang yun ang papa mo. Pixelated kasi ang video nung lumabas ka ng kwarto. Ang singit pa ng nanay ko. Baka nga anak, sorry na. Paumanhin ng tatay ko. Kumain ako ng almusal bago ko tinawagan ang pinsan ko. Kailangan ko ng sapat na energy para sa magiging reaksyon niya sa ibabalita ko. O bakit ka napatawag? May results ka na ba? Tanong niya sa akin. Opo, sorry ate, positive po ako. Malungkot kong tugon sa kanya. Lintik ka? Ina nga bang sinasabi ko Paano ngayon yan? Tanong niya sa akin. Hintayin na lang din po natin ang results ninyo. Sagot ko sa kanya. Natural, baka positive na rin ako, nakakaloka talaga. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng boss ko? Natural, ika-quarantine din nila lahat ng mga nakasalamuha ko. Paano na yung trabaho ko? Pagwawala ng pinsang ko sa kabilang linya. Ibinaba ko na lamang ang cellphone ko para hindi ko na marinig pa ang mga rants niya sa buhay. Ang araw na yon ay pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat.
Naniniwala naman ako na siya lang ang may kontrol sa lahat at siya na ang bahala sa sakit ko. Nakakapagod kasi na mag-isip pa ng isang bagay na wala akong kontrol. Pumunta ako sa banyo para maligo. Katulad din ng nasa Building A ang itsura nito. May malaki ring salamin sa harapan ng 2 cubicle. Ang pagkakaiba nga lang ay basag ang kalahati ng salamin. Nagtaka lamang ako kung bakit hindi ito pinalitan. Sa tabi ng salamin ay naroon ang nakasaradong pinto ng fire exit. Nakakatuwang nasa loob ng banyo ang emergency exit. Napansin ko ring parang may mahabang kalmot sa kisame sa itaas ng emergency exit. 3 mahabang kalmot yon na kulay lumot. Iginibit balikat ko na lamang ito at saka naligo na. May hot and cold shower din sa loob ng banyo. Ugali ko na rin ang mag-hum ng paborito kong kanta habang naliligo. Nasa gitna ako ng pagsashampoo nang may sumabay sa pag-hum ko. Noong una ay hindi ko pinansin dahil akala ko ay echo lamang ito ng boses ko. Ngunit kinilabutan ako nang mapagtanto kong boses ito ng isang babae. Kapag tumitigil ako ay tumitigil din ito at matapos ang 2 segundo ay nagsitaasan ng balahibo ko sa bato ko. Kaya naman minadali ko na ang pagligo ko. Lumabas ako ng banyo at dumiretso na lamang sa kwarto. Hindi ko na nilingon ang salamin dahil bigla akong natakot. Pagdating ng hapon ay nagbigay ako ng update sa doctor via messenger at sinabi ko sa kanila na may sinat pa rin ako kaya uminom pa rin ako ng paracetamol. Hello Nurse Carson, si Doc ito. Salamat sa update pero kumusta naman ang friends natin dyan? Naguluhan ako sa mga tinanong niya sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko kay Doc. Wala naman basta magpagaling ka na lang ha. Magdasal ka palagi at kung ano man ang marinig mo sa gabi ay huwag mo na lang pansinin. Focus ka dapat sa pagpapagaling ha? Ang payo pa niya sa akin. Salamat Doc pero tanong ko lang po, bakit naman basag yung salamin sa banyo? Tanong ko sa kanya. Basag na naman. Kapapalit lang niya nung 1 linggo lagi na lang nababasag. Doon pa rin ba sa part na malapit sa pinto? Tanong ni Doktor. Yes Doc. Basta hindi po ako bumasag ng salamin ha. Dinatnan ko na lang po yon na may lamat na. Sagot ko sa kanya. Pagsapit ng dilim ay mas nakaramdam ako ng bigat sa paligid papadudot. Siguro ay dahil medyo dim ang lighting sa loob ng kwarto kumpara sa nasa Building A. Gusto kong isuggest sa management na sana'y palitan nila yung ilaw dahil mas nakakalugmok yung ambience. Binuksan ko na lamang ang lahat ng ilaw maging sa mga bakanting kwarto. Pumunta ako ng banyo para maghilamos at magsipilyo. Iniwanan kong bukas ang pinto nito. Binitbit ko ang aking mga kakailanganin at naiilang pa rin ako sa itsura ng basag na salamin. Para kasing umiikot ang imagination ko ng dahil lamang dito. 2 lababo ang nakaharap sa salamin. Nakakalungkot lang dahil ang gumaganang gripo lang ay nasa tapat pa mismo ng may lamat. Kinuha ko na lamang ang tabo at pinuno ito ng tubig. Sa tapat pa rin ako ng malinaw na salamin na gilamos. Habang nakapikit at nagsasabon ng mukha ay bigla na lamang akong kinilabutan. Nakarinig din ako ng isang mahina ngunit malinaw na bulong sa kanan kong tenga. Gusto mo bang malaman kung bakit nabasag? Napapitlag ako nang marinig ko yon sa kabila kong tenga. Pagbukas ko ng aking mata ay siya ring malakas na pagsara ng pinto ng banyo. Sa takot ay nagmamadali ako naghugas ng mukha. Binuksan ko ang pinto ng banyo at nagmamadaling pumasok sa aking kwarto. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng aking puso dahil sa mga narinig ko. Pinisil-pisil ko ang pisngi ko para lamang masiguradong hindi ako nananaginip. Kinuha ko ang temperature ko at nakitang may lagnat ako. Baka nga imagination ko lamang ang mga narinig ko dahil sa lagnat. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ko ang aking mga magulang. Kumusta ka anak? Tanong sa akin ni mama. May lagnat pa rin po ako, sagot ko sa kanya. Sinabihan mo na ba ang pinsan mo? Tanong niya sa akin.
Opo ma, galit siya sa akin. Naisip ko na po na paglabas ko dito ay maghahanap na po ako ng bagong malilipatan. Ayoko pong nasisisi ako sa sitwasyon na hindi ko naman po ginusto. Tugon ko sa kanya. Huwag mo munang isipin yung lilipatan. Magpagaling ka muna sa iyong sakit. Hayaan mo na lang yung pinsan mo. Balita ko na-swab na siya. Sana ay negative ang resulta niya. Ang sabi pa ng nanay ko. Ma, pwede po bang bantayan ulit ninyo ako hanggang sa makatulog? Pakiusap ko sa kanya. Sige anak, at namamahay ka ba dahil sa kalilipat mo lang? Tanong ng nanay ko. Opo, tapos ang bigat po ng pakiramdam ko sa bago kong nilipatan. Parang ang dilim para sa akin kahit na kabukas ang mga ilaw. Tugon ko sa kanya. Ang kama ko ay nakaharap sa pinto habang nasa kaliwa ko ang isang malaking cabinet at nasa kanan ko naman ang mesa na may vanity mirror. Iniharap ko ang aking cellphone kung saan kita ako ng nanay ko maging ang cabinet na nasa aking likuran. Katulad ng dati ay nagdasal muli siya ng Santo Rosario ang aking ina hanggang sa makatulog na nga ako. Nang gabing yun ay nagkaroon ng kakaibang panaginip ako. Nakatayo daw ako sa loob ng banyo. Sa harapan ko ay hindi pa basag ang salamin. Nakatitig lamang daw ako sa aking refleksyon at nagulat na lamang ako nang bumukas ang pinto ng banyo at pumasok ang isang matipunong lalaki. Hawak nito sa leeg ang isang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ko maaninag ang kanilang mga mukha. Gusto ko silang sigawan ngunit walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Parang hindi nila ako nakikita at nagulat na lamang ako nang biglang ihampas ng lalaki ang mukha ng babae sa may salamin. Agad na nabasag yung salamin at pagkatama ng mukha ng babae sa salamin ay tumama rin ang ulo nito sa lababo. Hindi na gumagalaw ang babae nang bumagsak ito sa may sahig. Bumulwak ang maraming dugo mula sa ulo ng babae. Napatingin ako sa salamin at nagulat ako nang nakitang katabi ng refleksyon ko ang babae. Basag ang mukha nito at naliligo sa sarili niyang dugo. Sumigaw ako at bigla na lamang nagising. Bumangon ako dahil bigla akong gininaw. Inaapoy ako ng lagnat. Disconnected na ang video chat namin ng parents ko at kinuha ko ang paracetamol sa bulsa ng bag ko at uminom ako ng tubig. Napatingin ako sa cabinet ko at nagulat dahil nakabukas ito. Sinarado ko ito at chinek kung paano ito nabuksan at mabigat ang pinto ng cabinet kaya nagtaka ko kung paano ito nabuksan. Tinignan ko ang oras sa cellphone ko, 3:00 pa lamang. Nag-chat ako sa doktor via messenger at sinabing may lagnat muli ako. Umiga ulit ako sa kama. Tinawagan ko ulit ng nanay ko at napangiti ng tatay ko naman ang makasagot. Kumusta anak? Tulog na si mama mo. Nalobat kasi kaya chinurge ko muna. Bakit nagising ka? Tanong sa akin ng tatay ko. Nilalagnat po kasi ako pa. Masama rin po yung naging panaginip ko kaya buti na lang at nagising ako kaagad. Tugon ko naman sa kanya. Magdasal ka lang ulit ha para hindi mo na mapanaginipan yon. Pero anak, pwede bang lumipat ka na ng kwarto? Nag-aalala niya ang tanong sa akin. Bakit naman po? Nagtataka kong tanong sa kanya. Wala naman. Kasi kung namamahay ka dyan, baka dahil yan sa ambience ng kwarto mo. Nabanggit mo kasi na 3 naman ang kwarto sa loob ng unit na yan. Malay mo sa ibang kwarto mas maaliwalas. Suhestyon naman ng tatay ko. Pare-parehas lang po sila na mabigat sa pakiramdam. Yung buong building po kasi ang problema tay. Medyo masukal po kasi sa area na ito kaya po siguro ganun yung pakiramdam ko. Tugon ko sa kanya. Ganun ba? O siya, magdasal na lang muna tayo. Ang sabi ng tatay ko. Ipinagdasal ako ng tatay ko at biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nakatulog din ako kaagad matapos niyang magdasal. Kinabukasan ay nagising ako ng walang lagnat ngunit nakatanggap muli ako ng text mula sa aking pinsan. May results na ang swab test niya at negative siya sa COVID-19. Agad ko siyang tinawagan dahil sa binalita niya. Hi ate, mabuti na lang po at negative ang results ng swab test mo. Ang bati ko sa kanya. Naku, wala akong tiwala. Ipapaulit ko ulit dahil paano kung positive talaga ako. Nakita ko sa Google na may incubation period ng sakit na yan.
Paliwanag niya sa kabilang linya. Pero may nararamdaman po ba kayong kahit na anong sintomas? Tanong ko sa kanya. Wala naman, pero paano nga kung asymptomatic lang ako? Malakas kasi talaga ang pakiramdam kong nahawa mo ko eh. Naniniwala pa naman ako sa instinct ko kaya kailangan ko ulit magpaulit, sagot niya. Nagpaalam na ako sa kanya at dismayadong binaba ang cellphone. Nalulungkot lamang ako na tila ba ay pinipilit niya sa kanyang sarili na nahawa ko siya. Ni minsan ay hindi ko rin narinig sa kanyang salitang kumusta ka na. Gayon pa man ay may mga tao pa ring tunay na nag-aalala para sa akin. Bukod sa aking mga magulang ay meron din ako mga kaibigan at katrabahong nasasandalan. Ang ilan sa kanila ay nagpadala ng prutas at mga snacks. Tinatanong din nila ako kung totoo raw ba na may nagmumulto sa Building B. Hindi ko na sila sinagot dahil ayoko naman silang matakot pa. Hindi naman ako sigurado sa naranasan ko dahil panaginip lang lahat ng yon. Nang pumasok ako ng banyo para maligo ay muli akong kinilabutan ng matapat sa salamin. Ang eksaktong lamat ng salamin sa panaginip ko ay ganun din ang lamat nito sa totoong buhay. Mabilis lamang ako naligo dahil ayoko nang isipin kung paano nagkaroon ng lamat ang salamin na yon. Nang araw na yon ay tinignan ko ang bawat kwarto. Naisip ko na lumipat ng kwarto dahil baka tama naman ang tatay ko. Pinili ko yung gitnang kwarto na may queen size bed. Ayaw ko sa unang kwarto dahil dalawang kama yon at may malaki ring salamin sa gilid. Napapraning na ako kapag may wall size mirror na katulad ng nasa banyo. Hindi ko akalaing mas nakakatakot palang maaari kong maranasan sa kwartong yon. Hindi ko pipiliting maniwala ang lahat ng iyong tagapakinig, Papa Dudut. Pero ikikwento ko na lamang ang naranasan ko ng gabing yon. Maaga kong humiga sa kama para matulog dahil nararamdaman ko na naman ang pagtaas ng aking lagnat. Uminom na ulit ako ng gamot para maibsan ang aking lagnat. Tinawagan ko ulit ang aking mga magulang para sila ay kausapin na bantayan muli ako sa pagtulog. Nagtaka lamang ako ng gabing yon dahil mahina ang signal. Naglakad ako sa may bintana at nagbabaka sakaling makakuha ako ng signal ngunit wala pa ring internet connection. Naisip ko na marahil ay wala talagang signal sa kwartong ito. Lalabasan ako ng kwarto nang biglang may marinig akong boses na mula sa labas. Nakiramdam muna ako. Nakatayo lamang ako sa pinto at nakikinig sila na tila dalawang boses na nagtatalo. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila. Pero base sa tono ng mga ito ay isang babae at isang lalaki ang nagtatalo. Nagsisigawan sila pero hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba ang pinag-aawayan nila. Nagtaka na lamang ako kung bakit may tao sa labas. Binuksan ko ang pinto at wala naman akong nakita at tahimik lamang ang paligid. Naglakad pa ako hanggang banyo ngunit walang signs na may tao roon kanina. Pinuntahan ko ang telepono malapit sa main door at tinawagan ng doktor na on duty. Good evening, Doc. May mga bago po bang pinasok sa unit ko? Ang bati ko sa kanya. Hi Nurse Carson, si Doc C na ito. Ako na ang duty, wala naman. Bakit? Tanong niya. Dok, parang may narinig lang ako nag-aaway. Baka sa labas lang ng building kasi wala naman po ako nakita. Pasensya na po sa abala. Tugon ko sa kanya. Okay, kapag may narinig ka ulit wag mo na lang pansinin. Wala namang bagong admission ngayon. Magpahinga ka na lang dyan. At kumusta ka ngayon? Tanong niya sa akin. Nilalagnat pa rin po ako pero nakainom na po ako ng gamot. Ang tugon ko sa kanya bago ko ibinaba ang telepono. Pumasok ako ng kwarto at humiga sa kama. Nanginginig na ako sa lamig dahil sa taas ng lagnat ko. Binabalot ko ang sarili ko ng kumot. Nagulat na lamang ako nang biglang may humila ng kumot. Sa sobrang lakas ng pagkakahila ay nilipad ito hanggang sa may pintuan. Napabalikwas ako ng bangon. Bababa sana ako ng kama para pulutin ito nang biglang gumalaw ang kama ko. Parang lumilindol. Pero ang nakapagtataka ay ang kama ko lamang ang gumagalaw. Binalot ako ng kilabot. Naalala ko mga narinig kong ghost stories. Napapikit na lamang ako at nagdasal ng isang personal na panalangin.
Natigil ang paggalaw ng kama. Dahan-dahang kong iminulat ang aking mata. Tumaas ang balahibo ko sa batok at nakita kong dahan-dahang bumubukas ang cabinet sa may gilid ko. Napatayo ako sa kama at tumakbo palabas, ngunit laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto ay may marinig akong malakas na pagsigaw. Napaupo na lamang ako sa may sahig habang tinatakpan ko ang magkabila kong tenga. Wala naman akong nakikita sa paligid pero dinig na dinig ko ang matinis na sigaw ng isang babae. Nang mawala ito ay agad kong pinuntahan ang telepono. "Hello Doc, pwede po ba akong lumipat ng unit?" Nakikiusap kong tanong sa kabilang linya. Matapos kong sabihin ito ay pabalibag na nagsara ang pintuan sa inalisan kong kwarto. Kumindap-kindap din ang lahat ng ilaw. "Ano nangyayari?" tanong ni Doc sa kabilang linya. "Please lang po, mamamatay na po ako sa takot," sagot ko sa kanya bago namatay ang lahat ng ilaw. Naputol din ang nasa kabilang linya. Nakaupo lamang ako habang yakap ang aking sarili. Hindi ko mabitawan ang telepono. May narinig akong umiiyak mula sa banyo. Humihigbi ito at ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at nagdasal. "In the name of Jesus, save me from evil spirits," usal ko ng dasal. Matapos kong sabihin yon ay biglang nabuhay ang lahat ng ilaw at narinig kong muli ang boses ni Doc sa kabilang linya. "Hello Nurse Carson, nandiyan ka pa ba?" tanong niya sa akin. "Yes Doc, ilipat niyo na po ako ng ibang unit," sagot ko sa kanya. Nagpasalamat ako dahil pumayag siya. Mabuti na lang at nakauwi na yung employee na nasa 302. Dumating ang isang nurse na nakasuot ng bunny suit at tinulungan akong ilipat ang aking mga gamit. Nagpasalamat ako sa kanya at tinanong kung sadya bang bayolente ang mga nagpaparamdam sa unit na yon. Sa totoo lang may panakanakang nagpaparamdam pero ngayon lang talaga mas matindi. Siguro dahil konti na lang ang mga na-admit dito. Mabuti na lang at hindi kanila sinaktan, aniya. Inabot niya sa akin ang isang Biblia. "Magbasa ka ng isang Bible verse bago matulog tapos iwanan mo na yan sa pinto ng kwarto mo. Siguradong mas makakatulog ka ng maayos." Ang payo niya sa akin bago niya ako iniwanan. Sinunod ko ang payo at mabilis akong nakatulog sa gabing yon. Malakas din ang signal ng kwartong aking nilipatan. Kaya gabi-gabi ay mas nababantayan ako ng aking mga magulang. Magaan ang pakiramdam ko sa bagong unit na nilipatan ko. Hindi na rin ako nilagnat kinabukasan hanggang sa matapos ko na ang 14 na araw ng quarantine. Sa totoo lang Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi po ako makapaniwala sa aking mga naranasan. Naisip ko pa nga na baka dahil lamang yon sa taas ng aking lagnat. Pero ganoon pa man, ang experience ko na yon ay mas lalong nagpatatag sa aking pananampalataya. Mas naging bukas ang isipan ko sa mga bagay na paranormal. Naisip ko na maaring hindi multo ang nagparamdam sa akin kundi masasamang spirito. Naisip ko kung nag-i-exist ang Diablo, isa itong malakas na patunay na totoo ang Diyos. At lagi nandyan lang ang Diyos, naghihintay na siya ay tawagin at mahalin natin. Natapos ko ang quarantine days ko at masaya kong nilisan ang aking unit. Hindi ako makapaniwalang nalagpasan ko ang sakit na dulot ng COVID-19. Maswerte pa rin ako dahil hanggang mild lamang ang naging sintomas ko. Sa pagbaba ko ng building ay muli ko nilingon ang una kong naging unit at hindi ko alam kung guni-guni lang ba yung nakita ko, pero nakita ko na may babaeng kumakaway mula sa 304. Hindi ko maaninag ang mukha nito pero kulay itim ang suot niya. Inalis ko ang aking tingin at tinanong sa nurse kung may bago bang ipinasok sa room na yon. Ang sabi niya ay wala raw muna silang ilalagay doon unless punuan na ulit. Nagpasalamat ako sa kanya at sa lahat ng doctors. Maswerte ako na kumpleto sa gamit, pagkain at gamot ang quarantine facility ng aming ospital. Paglabas ko ng facility ay binalita sa akin ni Leah na may nakita siyang bagong apartment na pwede ko raw malipatan. Nagpasalamat ako sa kanya at umuwi ako ng apartment at nadatnang ko ang aking pinsan. Sinabi ko sa kanya na may bago akong lilipatan.
Tinanong ko siya kung anong naging resulta ng ikalawa niyang swab test at ang sabi niya ay negative pa rin daw. Hindi na ako umimik at bagkos ay kinuha ko na ang aking mga gamit. Hanggat maaari ay iniiwasan ko na lamang ang anumang conflict sa aming dalawa. Ako na lang ang lalayo para hindi na madagdagan ang kanyang pag-aalala. Maraming aral akong natutunan sa pagkakaroon ko ng sakit. Mas lalo ko ring minahal ang aking mga magulang. Pinatunayan nilang may masasandalan ako sa gitna ng hirap at ginhawa. Mas makikilala rin natin ang mga tao sa ating paligid. Lalong lalo na sa oras ng kagipitan. Mas swerte pa rin ako sa mga kaibigan at katrabahong ipinagdarasal ang aking mabilis na paggaling. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papa Dudut. Ipagpatuloy natin ang pag-iingat sa virus na hindi natin nakikita. Panatilihing sumunod sa mga safety protocols at ugali ng paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask. Lubos na gumagalang, Carson. Sa mga pagkakataon na wala tayong kontrol sa isang sitwasyon ay mas lalo nitong patitibayin ang kapit natin sa Diyos. Sa halip na husgahan ang mga taong nagkasakit, pangunawa at pagmamahal ang higit nilang kailangan. Walang may gustong magkasakit dahil maaari itong makahawa sa mga mahal natin sa buhay. Sa huli ang pagmamahal ng pamilya at ang pananalig sa Diyos ang tunay nating kaagapay sa anumang pagsubok sa ating buhay. Atin ding saluduhan ang mga dakilang medical frontliners na ginagawang lahat para tulungan at pagalingin ang mga taong tinamaan ng sakit. Itrato natin silang lahat palagi na may respeto at walang halong diskriminasyon. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.